Dear Dr. Love, ako po pala si Carla. Taga-Pasay po ko at madalas makinig sa inyong programa. Madalas kasama ko po ang aking mga kaibigang kapwa kasambahay kapag nakikinig sa inyo. Sa oras niyo lamang po kami kasi available na magsama-sama. Dr. Love, natutuwa po kasi talaga kaming mga tagapakinig mo at napapasaya po ninyo kami sa bawat payo nyo, lalo na po sa pes-to-pes. Nadadala rin po kami sa gigil nyo kapag medyo nakakainis ang ginagawa ng mga nagrereklamo o mga nagsusulat sa liham kasaysayan nyo. Hindi po alam ng mga kaibigan ko na sumulat po ako sa inyo at kung sakaling mabasa nyo po ito, sabay-sabay po kaming makikinig. Gusto ko po sanang ilapit sa inyo ang problema ko. 4 po kaming magkakaibigan. Lahat po kami kasambahay dito sa Pasay. At alam niyo po ba kung ano po ang pinagkatulad naming 4? Iisang lalaki ang gusto namin. Noong umpisa, parang masaya lang. Sabay-sabay kaming kiligin sa tuwing makikita namin ang lalaki na crush namin. Nagsasabihan ng mga chika sa tuwing isa sa amin ay makikita siya kung saan man. Pero nang malapit na ang isa sa kaibigan namin doon sa lalaki, para bang nag-iba na ang samahan. May mga ilangan na, para bang may tampuhan na rin. Ako sa sarili ko, Dr. Love, alam ko na talagang handa kong gawin ang lahat, mapansin lang ng lalaking yun. Siya po kasi ang ideal guy. Habang ang iba sa mga kaibigan ko, alam ko namang di ganoong kaseryoso ang pagkakakrush doon sa lalaking yun. Pero itong isang kaibigan namin na nalapit sa lalaking pinagkakaguluhan namin, nagulat kami. Kasi itong hindi masyadong nagkukwento at nakikikinig sa amin, yun pala, siya itong ginagapang na ang lalaking gusto namin. Kumbaga, siya itong pinakatahimik, pero siya pala itong gumagawa ng kakaibang hakbang. Ngayon, nasama pa rin siya sa amin, pero ramdam namin na naiilang siya sa amin kasi alam na namin na nagkikita sila ng palihim ng lalaki. Inassume na rin namin na sila na nga. Pero nakapagtataka, Dr. Love, nito lamang nakaraang gabi, inad ako sa FB ng lalaki. Siyempre, iba ang saya na naramdaman ko, pero napaisip din ako kung sila na, bakit i-add pa ako? At nalaman ko na ang isa pa naming kaibigan, ina-add at sinachat niya rin. Ipinabasa sa akin ng kaibigan ko to at ramdam ko ang panghaharot niya. Ngayon, Dr. Love, pakiramdam ko may masama siyang balak sa grupo namin, Dr. Love. Tingin ko'y balak niya lang kaming laruin. Kaming lahat. Sinabi ko ito sa mga kaibigan ko pero hindi sila naniniwala at willing silang mag-take ng risk na makipagharutan din sa lalaking yon. Dr. Love, gabi-gabi walang palya ang pakikinig nila. Namin. Sana po mapayuhan niyo kami. Tulungan niyo po ako na sabihin sa kanila na mas mainam na pagyamanin na lamang namin ang pagkakaibigan namin kaysa magpaloko ng sabay-sabay sa lalaking yun. Gumagalang, Carla. Maraming salamat sa iyo, Carla. Ay nako, alam niyo, kami mga lalaki, kahit itanong niyo kay Roma at kay Direk Shake, kahit anong bait namin, huwag niyo kaming tutuksohin kasi mahina ang puso namin. Madali kami matukso. Diba? Lalo na kapag alam namin na patay yung babae sa amin. Oh.
Yan ang yan ang iniiwasan namin. Kami yung mga ganitong hilat siya ng muka. Iniiwasan ho namin yung mga ganyan na kami ma-involve sa mga babaeng talagang patay na patay sa amin. Ayaw ho kasi namin na matukso kami. Yan. Pero kapag sabi kami, may kasabihan tayo, paano kung palay na lumalapit sa manok? Diba? Hindi ba tutukain ng manok yan? Yeah, baby! Talaga ito si Rom. Kilig na kilig. Kilig na kilig si Rom. Okay. Well, una sa lahat, Carla, gusto kong pasalamatan kayong 4 na magkakaibigan na palaging sumusubaybay sa programa natin. Sana may napupulot kayong aral sa ating programa. Isang bagay lang ang gusto kong sabihin. Naging kultura nating mga Pilipino na ang mga babae ay nililigawan. Ang mga babae ang nagpapakipot. Yan. In love na, ayaw pang iparamdam. Super kilig na lang kapag tumalikod na yung lalaki at saka lang kinikilig. Diyos ka. Di ba? Dito sa atin sa Pilipinas, kultura natin yan. Kultura na pinapahalagahan, pinaghihirapan ng mga babae at talagang nung mga unang panahon nga, tanda ko, inabutan ko pa yung aking bayaw, yung lumigaw sa aking kapatid na babae. Aba, tuwing umaga, umiigib ng tubig. Oo. Sa gabi, papanig ng ligaw. Sa umaga, iigib ng tubig, magsisibak ng kahoy, panggatong ng nanay ko. Ganyan. Nagpapakahirap talaga nung araw, mga lalaki. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Kapag naramdaman ng mga lalaki na ang babae, of course, patay na patay sa amin, minsan o kadalasan ay sinasamantala namin ang pagkakataon, lalo kung mga magaganda namang babae katulad yung 4, di ba? Ang sa akin lamang sana, Carla, sana'y hindi masira ang inyong pagkakaibigan na 4 dahilan lamang sa isang lalaking hindi naman ninyo po pwedeng pagsalusaluhan. Ano yan? Lechon ba yan? Napakaswerte naman yung lalaking to. Baka naman kasi, Carla, nakafocus lamang ang inyong mata dito sa lalaking crush ninyo. Akala nyo ito na ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Hindi pa ninyo nakikita ang aking producer na si Mike Santillan. Kung makita niyo si Mike Santillan, ang height niya na 5'8" ka ba? 5'9", no? Matipuno ang pangangatawan, magandang lalaki. Kumbaga sa baboy, bulog. Bulog, magandang lalaki, magandang lahi. Yun ang sinasabi ko. Huwag masyadong pakakatuon ang pansin sa iisang tao, sa iisang lalaki. Bigyan niyo ng pagkakataon na makilala din kayo ng iba, makipagkaibigan kayo sa iba, para hindi kayo nag-aagawan sa iisa. Kasi, pihado masisira ang pagsasama niyo, masisira ang pagkakaibigan niyo, and for all you know, baka hindi seryoso sa inyo itong lalaking ito. Anong dahilan at inad kayo na friends sa Facebook? Anong dahilan na inad niya kayo na maging kaibigan? Di ba? Matagal na ba kayong magkakilala? Sa tema ng kwento mo, hindi naman kayo talaga matagal magkakilala, kundi palihim lang kayong umiibig at nagkaka-crush dito sa lalaking ito. Baka natunugan itong lalaki na may gusto kayo sa kanya at na-flatter siya at gumagawa siya ng paraan para makapamili sa inyo. Hindi ko naman gugustuhin yon kung akong babae na pagpipilian kami. Kasi seryoso ang pakikipagrelasyon.
At mahirap kung 4 kayong babae na nangangarap na makarelasyon ng isang lalaki. Paano yon? Hindi naman po pwedeng 4 kayo na makarelasyon niya. Napakaswerte naman niya. Di ba? Hindi naman ako papayag ng ganun na isang lalaki, 4 na babae yung kanyang makakarelasyon. Talo naman kami. Di ba? So, hindi tama. Magiging dahilan lamang para magkagalit kayo na magkakaibigan at sayang ang inyong pinagsamahan. For all you know, hindi naman talaga kayo gusto nitong lalaking ito. Baka gusto lang kayong mabiktima. Etong mga panahon na ito, nakakatakot, di ba? At alam natin yan, maraming mga nagpapadala ng liham kasaysayan dito na ang kanilang pagkababae nakukuha kaagad ng mga lalaki na nagte-take advantage sa kanila. Ang sakin sa inyo na magkakaibigan, nako, wag na sa lalaking yan. Buksan nyo ang pagkakataon sa ibang mga lalaki, makipagkaibigan kayo sa ibang mga organisasyon, sa simbahan. Kung gusto nyo ng lalaking madasalin, katulad ni Brother June, mag-join kayo sa mga organization sa simbahan. Pwede kayong lector, pwedeng commentator, pwedeng mga sumasalubong sa mga parishioners, greeters, di ba? Pwede kayo sa choir. Then, maaari kayong makamit ng ibang tao. Hindi sa ibinebenta nyo ang sarili nyo, kundi binibigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili na makakilala ng ibang tao. Doon sa pagkakataong yun, makapamimili kayo. Tandaan nyo, mga anak, hindi kayo ang dapat pagpilian ng mga lalaki. Kayong mga babae ang dapat na namimili sapagkat kayo ang aming sinisinta. Kayo ang aming sinusuyo. Sana'y makita rin ninyo si Mike Santillan, ang aming producer dito, para mabago ang takbo ng isip nyo at malaman nyong meron palang mas magandang lalaki pa kesa dyan. Mike Santillan, wala pa pong nobya ngayon. At nakasubsob ang kanyang pananaw, ang kanyang atensyon sa kanyang career, sumusweldo na ng 350,000 pesos Sana all. Yun. Ano pang gagawin nyo? Napakabuting anak, di ba? Pasyalan nyo lang. Mike Santillan dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Pagdalaw nyo, magdala na kayo ng balot. Sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.